Sabihin nyo sa katabi nyo, good morning. Sa likod nyo, good morning. Yun, good morning. Sabihin nyo rin nga, happy to serve. Happy to serve. Happy to serve. Happy to serve. So, lahat ba tayo happy to serve? Amen. So, kasi a Christian should be serving. Amen? A Christian should be serving. Tama ba? So, if our mindset is not focused on serving, it means we don't truly know Jesus yet. Or we may not really be a Christian at all. So, pag hindi yung mind natin, hindi tayo nakapokus sa pag-serve, hindi talaga natin kilala si Jesus. Kasi sabi nga ni Jesus sa Mark 10:45, sapagkat kahit ang anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang tubusin ang maraming tao. Amen? So, yung master natin, si Jesus ang Diyos natin at Lord, siya ay nagpunta dito para mag-serve. Tayo ba kayang alagad niya? So, dapat, Christians should be serving. Amen? Lahat tayo dapat nagsiserve. So, one of the ways Jesus served the Jews was through healing. Yung isa sa way nga niya na nag-serve siya sa di ba, teaching, nag-ano siya, at ang isa rin doon is pagpapagaling, naging manggagamot siya. So, not just physically, but also spiritually. In a society where people depend on wealth, influence, and medicine, the story in Mark 5, verse 21 to 43, remind us that only Jesus offers true and complete healing. Amen? Amen. Si Jesus lang ang nag-offer ng talagang totoong healing. So, mabasa natin yan, maan natin sa Mark 5, verse 21 to 43. So, let me share my points in this passage. First, earthly power has limits. Basahin nga po natin yung Tagalog. So, yung power pala natin dito ay may limitasyon lang pala. Hindi natin kayang gawin ang lahat. So, makita natin sa verse 22 to 23. Basahin po natin. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him. So that she may be made well and live. Amen. Jairus was a synagogue leader, a respected man with authority and influence. So itong si Jairus, isang leader siya ng religious group sa Jews. So siya yung mga nag-aasikaso sa mga synagogue, kung sa pagtuturo, siya yung siya yung step by step sa pagtuturo. So si Jairus bilang pinuno ng sinagoga sa Capernaum ay may mahalagang papel sa reliyoso at panlipunang buhay ng kanilang komunidad. So syempre kung isa kang respetadong leader, kung isa kang makapangyarihang leader ng synagogue, ikaw ay mataas yung estado mo sa lipunan. It means meron kang pera, meron kang kakayahang gawin kung ano yung gusto mo. So, ang ganitong estado ay nagbibigay sa kanya ng pribilehiyo tulad ng access sa pinakamahusay na pangangalaga sa kalusugan ng kanyang pamilya. So, it means yung mga may pera siya, it means pag may pera ka, yung anak mo, anuhin mo, parang complete yung sa turok, sa mga sakit, talagang aalagaan mo yung anak mo, di ba? So, pero bagamat sa kabila nito, hindi pa rin siya ligtas. Hindi naligtas ang anak niya sa malubhang sakit. Bakit kaya? Di ba? Meron naman siyang pera. Meron naman makapangyarihan siya. Meron siyang mga konektado sa mga doktor na mga gagaling, mga physician. Pero, hindi pa rin ito nakatulong upang maiwasan yung malubhang sakit ng anak niya. Despite his status, he was helpless to heal or save his dying daughter. Ganun po yung katotohanan. Na kung sa buhay natin, kahit ano man yung narating mo sa buhay, hindi yun hindi natin ma-avoid yung ibibigay sa atin ng Diyos na pagsubok. Kasi galing din yan, yung mga sakit, is galing din yan kay Lord, inaalaw niya yan sa'yo. Para maturuan ka, may mapagsubok, para may learning ka sa buhay, di ba? So, kasi despite his status, he was helpless to heal or save his dying daughter because earthly power has limits. Amen?
Meron lang tayong limit. Meron tayong hindi kayang gawin. Today, even powerful people face pain and loss that their position cannot solve. Even the powerful and famous people in the Philippines are not exempt from physical sickness, pain, or mental struggle like anxiety. So, hindi ligtas kahit gaano ka man yung status mo sa buhay. Mayaman ka, class A, class B, lahat tayo magkakasakit talaga kung aalaw ni Lord. For the poor, their common pain is often financial or anong tawag dyan? Sakit sa bulsa. Tayo ba may sakit sa bulsa? So lahat tayo, kahit ako, minsan may sakit sa bulsa. But for the rich, their pain can be a broken family, business problems, work, pressure, or toxic relationship. Amen? No matter how much effort we make, we are not completely safe from sickness and pain of this world. Kahit gaano ka pa mag-effort, kahit sabi mo, yung buhay ko is, nakapag-ipon na ako, marami na akong pera sa bangko. Pag nagkasakit yung anak ko, meron akong pampagamot. Pero, hindi pa rin tayo ligtas sa pain ng mundo. Saan ba galing kasi yung sakit na yan? Isa rin siya sa curse isa sa curse na binigay sa sangkatauhan nung nagkasala si Eva at Adan, di ba? Isa yan, di ba, ang sabi, ikaw ay magbubong ka ng lupa at sa pagpapanganak mo, mahihirapan na yung babae sa pagpapanganak at yun, isa rin yun, magkakaroon na ng sakit sa mundo at kamatayan. So, isa siya sa curse. At minsan din, yung mga sakit din, minsan galing din sa kasalanan natin. Minsan hindi tayo nangangalaga sa ating kalusugan. Amen? Dati, nagkasakit ako kasi yung tiyan ko kasi sensitive. So, pag uminom ako ng soft drinks na marami, talagang, parang hindi ko na maintindihan yung tiyan ko. So, pag nagkakasakit ako na yun, minsan na-realize ko, Lord, sana hindi na lang ako uminom ng soft drinks. Hindi na po inom ng soft drinks, pagalingin nyo lang ako. Relate ba kayo doon? So, ganun din sana ako pag nagkakasakit. Pero, yun nga, naway, tayong lahat, kasi minsan yung sakit, minsan galing siya sa pagsubok ni Satan, kasi di ba, naalala niyo si Job? Si Job, sabi niya, bibigyan niya ng pagsubok. Ay, sabi ni Satan, bibigyan niya ng pagsubok si Job. So, si God, inalaw niya. So, minsan galing din sa kaaway ang ating sakit. Pero, talaga, minsan galing din sa sarili natin. Kasi hindi tayo discipline sa ating kalusugan. Kain tayo ng kung ano-ano, maraming processed foods, di ba, na hindi tama. So, even if we reach a high status in life, we still have limitation. Lahat tayo may limitation. Earthly power may limitation. No amount of influence can stop suffering or death. Ano sabi dyan? Only Jesus has authority over life. Amen? So, basahin nga po natin. Only Jesus has authority over life. So, siya yung may authority sa buhay natin. Amen? So, nagkakasakit tayo, pero inaalaw yan ng Diyos. Inaalaw yan ni Jesus Christ. That's why we should come to Him and trust Him. Because He is the one who has control and authority over our lives. Even when He allows us to go through pain or face things that seem impossible, we can be confident that it is for our good. Amen? Sa ating mga Christian, di ba, sa mga tao, sa mga unbelievers, pag may sakit sila, parang gumuguha na yung mundo nila. Paano na mangyayari? Pero sa ating Christian, if we have God, we have Jesus, pag nagkakasakit tayo, it is for our good. Masakit nga lang siya, di ba? It is for our good. Maybe may mga ginagawa ka na hindi talaga maganda, may mga ginagawa ka sa buhay mo na nakakasama sa katawan mo, kaya gusto ni Lord na iwasan mo yun. Kaya bibigyan ka niya ng sakit, di ba? So, even when He allows us to go through pain or face things that seem impossible, we can be confident that it is for our good. Amen? Because nothing is impossible with Jesus. Sabihin nga na po natin, nothing is impossible with Jesus. Sa inyong katabi, sabihin po natin, nothing is impossible with Jesus. So, kahit gaano man yung katindi yung sakit, kasi sometimes sabihin natin,
sinasabi natin, mas matindi yung sakit ko, sa'yo, ano lang yan. Konti lang yan, pero parang dapat may karapatan ako magreklamo. Pero, alam ba, in the perspective of God, yung cancer at lagnat, same lang yan. Amen? Same lang yan. Same lang. Kasi same yan, kayang pagalingin ni Jesus. Amen? So, same yan, yung lagnat man yan, sipon man yan, tsaka cancer, same sa batayan ng Diyos. Lahat yan, kayang pagalingin ni God. Amen? Amen. So, ang second points ko, money cannot buy healing. Basahin nga po natin yung English and Tagalog. Amen? Hindi yan nabibili ng pera. So, makikita natin sa verse 25 to 26. Basahin po natin sabay-sabay. And there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. So, naging worse pa siya. Amen? The woman with the issue of blood suffered for 12 years. So, according to the Jewish law, pag may issue ka sa blood, ilalagay ka bilang marumi. Meron dun clean tsaka unclean people. So, yung mga unclean people, sila yung parang, sa society, hindi sila pwedeng lapitan. Kasi lahat ng mga hahawakan nila, madumi na. Hawakan mo to, madumi na. Pag nakisalamuha ka sa mga unclean people, madumi ka na rin. So, ang ginagawa niyan, sa Old Testament, dati talaga, yung mga leper. Ang mga example ng mga unclean people, yung mga leper, yung may sakit sa balat, tapos yung mga, yung mga sakit sa balat lang. Tapos, yung mga nakahawak ng patay, yung mga kumakain ng, para sa kanila is maruming, kasi yung baboy, sa Jewish tradition siya, is marumi. So, pag kumain ka na, magiging unclean people ka rin. So, ang ginagawa nila dyan, para maging malinis sila ulit. Ang ginagawa nila, yung nag-aalay sila. Pupunta siya sa Pharisee, tapos nag-aalay sila ng, kaya na lang i-alay. Minsan, kambing, o minsan, kalapate. Kung mahirap ka, ibon lang i-aalay mo. So, kung ka na unclean, kailangan mo mag-alay. Kailangan pumunta sa Pharisee at ipatunayan mo na, clean ka na. So, ito rin yung, sa woman, may issues siya ng blood, tinuturing siyang unclean. So, hindi siya pwedeng makisalamuha sa society. Hindi siya pwedeng makisalamuha sa mga friends niya. So, according to Jewish law, someone with issues of blood was considered ritually unclean. This likely meant she was excluded. Excluded siya from certain social and religious activities. Hindi na siya pwedeng pumunta sa church. Hindi siya pwedeng makinig. So, and everyone and everything she touched would become unclean. So, lahat ng hahawakan niya, tao man yan o bagay, magiging unclean. She spent all her money on doctors, but her condition worsened. So, ito, may pera siya. Hindi siya talagang mahirap, no? Talagang may pera siya. Pero, dahil nga sa sakit niya, binigay ng Diyos ang sakit sa kanya, naubos yun. So, hindi talaga tayo pwede maging secure, makasecure sa mundo na, I have money, kaya kong gawin lahat, kaya kong pagalingin yung mga sakit. Hindi tayo pwede makasecure. So, ang pinaka-makasecure sa atin is ang Diyos. One of the reasons we desire a good job with a high salary is so that in times of illness, we'll have the means to pay for hospital care. But if we think about it, many wealthy people still die from sickness. Diba? Maraming mga namamatay sa sakit. Kahit na mayayaman sila, ang daming mga nakita natin, mga sikat na artista, mga businessman, namamatay pa rin sila sa sakit. Hindi nila kayang pigilan yung sakit. Hindi nila kayang pigilan yung death sa buhay nila. Even spending a lot of money on psychological therapy, it's often not enough to heal a broken heart caused by painful experiences in life. So, same thing din sa woman, in this story. Ang pera niya ay walang nagawa upang mapabuti man lang ang kalagayan niya. Bagkus, mas lumala pa ito. So, many today spend a fortune seeking healing through medicine or therapy, yet still feel broken. So, why kaya? Ba't kaya napifeel nila broken pa rin sila kahit mga sikat na psychologists, lumapit na sila, no? Pero feel broken pa rin sila. Because money cannot buy healing. So sabihin na natin, money cannot buy healing.
Sabi nga sa katabi natin, money cannot buy healing. So, amen? True healing cannot be bought. Only Jesus can restore what is broken. So, ito yung mahalaga, no? Only Jesus can restore what is broken. Amen? So, lahat ng broken, kahit anong broken man yan, broken relationship, sa pamilya, broken family, lahat yan kayang i-restore ni Jesus. No matter how broken your life may be, God is more than able to restore you. Amen? There are things that happen that we don't understand right now. But in time, God will reveal His purpose. Amen? So, ganun, minsan di natin maintindihan, ba't nangyari to sa akin? Ba't nangyari to? Bakit nawala si ganyan, nawala si gano'n, no? Bakit nalugi yung business ko? Bakit siya may ginawang kasalanan? Minsan din natin maintindihan, no? Doon tayo nagiging broken at nagkakaroon tayo ng spiritually sickness, no? Pero, only Jesus can restore what is broken. Amen? So, ito yung third ko na points. Faith with action can truly heal. Amen? Amen. So, basahin nga po natin. So, hindi lang pala puro pananampalataya. Dapat kumikilos tayo. So, yung faith niya ay talagang nag-brought ng healing. Nagbigay sa kanya ng kagalingan. Pero, hindi lang basta faith. Diba? Talagang kumilos siya. Hindi lang basta nasa bahay siya, ay si Jesus, makapagpagaling sa akin. Kundi, talagang hinahanap na si Jesus kung saan nakakatipon, saan ba si Jesus, at naniwala siya na hawakan man lang niya yung laylayan ng garments ni Jesus, gagaling na siya. At through that, doon siya gumaling. Her prolonged suffering and social isolation led her to seek help from Jesus by touching His cloak, believing that it would heal her. Even though nga nasa tradition nila, bawal siyang makisalamuha, bawal siyang maki-interact, and even bawal siyang humawak. So, sino hinawakan niya, di ba? Si Jesus, di ba? Bawal siyang humawak, no? She still reached out and touched Jesus. So, makonsider ba unclean si Jesus pag tinouch niya? But instead of yung tinouch niya si Jesus, but instead of her impurity making Jesus unclean, it was His holiness that overcame her impurity. Amen? So, imbis na maging marumi si Jesus dahil sa pag-touch niya, hindi. Dahil yung holiness ni Jesus ang naglinis sa babae, ang nagpagaling sa babae. What stood out wasn't her uncleanness. Hindi talaga nag-stood out yung uncleanness niya. Kundi, it was the purity and power of Jesus Christ that prevailed. Amen? So, basahin nga po natin. It was the purity and power of Jesus that prevailed. Amen. Sometimes, inisip natin minsan, minsan pagka makasalanan ako, may pag-asa pa ba ako? Meron pa ba akong, may nagawa akong sobrang tinding kasalanan? Can God still forgive me? I've sinned so much, do I still have hope? But like the woman who reached out to Jesus in faith, when we come to Him, it's not our sin that takes over. It's His holiness that prevails. Amen? So, hindi yung kasalanan natin pag lumapit tayo kay Jesus. Hindi yung kasalanan natin yung mamutawi. Kundi, kung lumapit tayo kay Jesus sa presence niya, talagang niyakap natin siya, hindi ang kasalanan natin, kundi ang holiness ni Jesus. Yung purity ni Jesus ang talagang mag-prevails, yung power ni Jesus na baguhin tayo. His grace is greater than our guilt, and His purity covers our brokenness when we come to Him in faith. So, pag pumunta tayo kay Jesus, yung purity niya yung mag-aano sa brokenness natin. Hindi yung parang, minsan kasi pag lumapit tayo sa kaibigan, minsan pagka naglabas tayo ng minsan nadamay pa siya sa kasalanan eh. Pero kay Jesus talagang itatransform ka niya. Pero kung isipin natin, bakit minsan sasabihin natin, ba't parang wala nagbabago sa akin? Pero tunay ba lumalapit ka kay Jesus? Di ba? Hindi, tunay ba na talagang sinisik mo siya? Hinahanap mo siya sa buhay mo, di ba? So, kailangan natin, kasi ang small action can make a big difference. With just a simple touch of Jesus' garment, that the woman's life was transformed.
So, yun lang, simple lang Hindi niya kailangan makausap si Jesus, hindi niya kailangan kilala kay Jesus, kundi, hahawakan ko lang yan at gagaling na ako. Yun yung faith niya. So, in the same way din sa atin, may we also have faith in God that even a simple act of commitment, like attending Sunday service every Lord's Day, can lead to a changed life. Amen? So, kahit simple lang act natin, mag-umpisa tayo sa simple act na sa pag-attend natin, minsan sabi natin, hindi tayo magbabago. Talaga ba, nagsisimple act ba tayo kay Lord? Diba? So, yun, sa simple pag-attend natin ng Sunday service, pwede yan makalid ng pag-change ng life mo, pwede yan i-transform yung buhay mo. Amen? So, if you want to be transformed, just act. Huwag lang tayo manampalataya sa Kanya. Huwag lang tayong, basta may faith ako dyan kay Jesus, hindi na ako magsisimba. Mali yung ganun. Kailangan talagang, ang sabi ni Lord, igalang ang kanyang Sabbath day at talagang makiano tayo sa congregation, makisalamuha tayo, magpalakasan tayo. Kasi kaya tayo nandito. Ba't natin kailangan one another? Kasi makikilala natin si God through others, through life of others. Hindi natin makikilala si God sa life mo lang, makikilala ko na si God. No. Minsan makikilala natin si God sa life ni Randy, sa life ni Jello, sa life ng lahat natin. Makikilala natin si God sa life ng iba. Kaya talagang gusto ni Lord, magkakasama tayo. Magkakasama tayo, magpapalakasan at magpapalago in Christ. Amen? Amen. So, ito yung last na points ko. Jesus has power over death. So, makikita natin yung pagkakadugtong ng story, di ba? Kasi yung story nga is si Mark, mahilig siya sa sandwich message. Di ba, meron siyang story sa taas, tapos may story sa gitna, tapos may story, ipagpapatuloy na naman siya sa baba. So, sabi doon, yung babaeng dinudugo, 12 years. Ito naman, 12 years old. So, parang may pagkakadugtong siya, di ba? So, people said Jairus' daughter was dead and hope was gone. So, sinabi ng mga tao, it means namatay na talaga yung tao, yung daughter niya. At, syempre, kung ikaw yung nakabalita nun, patay na pala yung syempre, guguhin mo. Imbis na talagang tinawag mo, ito, may pag-asa tayo. May pag-asa tayo na mabuhay yung anak natin, nandiyan na si Jesus. Pero, suddenly, talagang may nagbalita na patay na. Talagang, iwan kung mararamdaman natin na talagang, magiging down tayo, no? Jairus' daughter was dead and hope was gone. Wala nang pag-asa kasi namatay na. Ganun naman talaga, ganun sa tao, di ba? Pinsan pag namatay na, mabuhay pa kaya to? Wala na, may pag-asa pa kaya. Pero anong sinabi ni Jesus dyan? Jesus said, do not fear, only believe, and raise her to life. Basahin nga po natin. Jesus said, do not fear, only believe, and raise her to life. Amen? So, huwag tayong matakot. Sabi, huwag matakot, diba? Ang sabi lang, only believe. Maniwala tayo sa Kanya. Maniwala tayo sa power of resurrection, diba? So, dapat tayo, mga Christian, hindi rin dahil takot mamatay. Sabi nga, do not fear, diba? Huwag tayong matakot sa mamatay. Kasi, kung naniniwala tayo kay Christ, it means, naniniwala tayo na kaya tayong i-raise i-resurrect, diba? Sa pangalawang buhay, diba? Kaya tayong buhayin muli, kahit mamatay man tayo, diba? In a world surrounded by fear, sickness, and death, only Jesus gives true hope. Amen? Sabihin nga natin, only Jesus gives true hope. Only Jesus gives true hope. Amen. So, Jesus has the final say, even over death. We can trust Him completely. Talagang si Jesus lang tayo magtiwala. Hindi sa iba, hindi sa kapatid mo, hindi kay pastor, hindi sa akin. Only kay Jesus tayo mag-trust completely. Amen? So for the conclusion ko, society offers money, power, and science. But this cannot guarantee healing or peace. Just like Jairus and the bleeding woman, we must come to Jesus in faith. Amen? So we must come to Jesus in faith. Money cannot heal. Power cannot save. Science has limits. Only Jesus can truly heal. Amen? Sabihin natin, only Jesus can truly heal. Only Jesus can truly heal. So, are you suffering physically,
emotionally or spiritually. Come to Jesus today in faith. He still heals, restores, and brings life. Amen? Amen. So ito yung challenge natin ngayon. Our society is in deep need of healing. Ang society natin kailangan ng healing. Not just physical, but emotional and spiritual. People are hurting, confused, and searching for answer that only Jesus can provide. Amen? Only si Jesus lang can provide ng answer sa mga confusion natin, sa mga sakit natin, na brokenness natin. Si Jesus ang makakapagbigay sa atin ng answer diyan. As believers, tayo mga believers, we are called to be carriers of His healing by sharing the message of Jesus in our communities. Let us bring Jesus to our neighborhoods, workplaces, and families. Let us be bold in our witness and compassionate in our actions. The world needs Jesus. Amen? And He chooses to work through us. Pinili ka niya upang mag-share ng mensahe niya. Let's go and share Him today. Amen? Share natin siya. Pinili ka niya. Tayong mga believers, hindi lang basta tayo uupo lang dito. Kundi, tinawag din tayo para i-share ang healing na natanggap din natin. Amen? Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgive our. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So God bless you po sa ating lahat.